Tinuna ni Pangulong Marcos Jr. ang pagguho ng lupa sa bahagi po ng Cannon Road malapit sa 260 million pesos na rock shed sa Tuba, dyan po naman sa Benguet. Dinalo po ng Pangulo ang lugar matapos nga pong maharangan ng malalaking tipak ng bato, mga lupa at putik ang naturang kalsada. Hindi tuloy na itago ni Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya dahil maliwanag daw na hindi pulido ang pagkakagawa sa proyekto. Nakita niya kasing kinain na ng ilog ang slope protection na pangharang nga sana dapat sa lupa sa ilalim po ng kalsada para hindi gumuho. Pero depensa pa rin po ng DPWH Cordillera Region, hindi daw po bahagi ng proyekto ang nasirang slope protection na mas nauna po at mas matagal na raw pong naitayo. Para naman sa Pangulo, may tuturing daw pong economic sabotage ang anyay isang palpak na naman na flood control project. Higit 30% na rin daw ho kasi ang nawalan po ng hanap buhay matapos masira ang kalahating bahagi ng kalsada. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Yan po tinig ni Pangulong Marcos Jr. Bukod sa rock shed, ininspeksyon din po ni Pangulong Marcos Jr. ang rock netting project sa ilang pong bahagi ng Cannon Road. Binigyan din niyang talamak din ang korupsyon sa mga gantong klase ng proyekto. Napaka-notorious ng rock netting as corruption. Pinabawal na, pero ginawa pa rin. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Yan po muli ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Kinikback. Tanong, sino ang kumikback? Ayun nga, malaking question mark. Samantala, hinamo naman ni House Deputy Speaker Jefferson Conghun si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Napatunayan ang kanyang aligasyon laban sa mga kongresista. Kasunod ito ng pahayag ni Magalong na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project ang ilang mambabatas. Ayon kay Conghun, dapat handa si Magalong na ilabas ang mga dokumento na magpapatunay sa kanyang paratang. Dapat din daw iwasan ng alkalde ang aniyay sweeping allegations laban sa mga mambabatas at sa kanilang institusyon. Nakatakda ng maglunsad ng investigasyon sa umano'y korupsyon sa flood control projects ang mababang kapulungan. Hindi pa naman malinaw kung napadalhan na ng imbitasyon si Magalong at kung siya ay haharap sa pagdinig. Sa lagay po ng panahon, mababa po ang tsansang maging ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan po ng Pag-asa sa loob ng ating bansa. Huling namataan ang LPA sa layong 365 kilometers silangan ng Maasin sa Southern Leyte. Ito'y magpapaulan sa Kabisayaan, sa Bicol, Northern Mindanao, pati po sa Caraga at maging sa Quezon. Habagat naman ang siya makakaapekto pa rin sa Zamboanga, Occidental Mindoro at sa Palawan. Habang mga localized thunderstorm naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Sa ibang balita, gustong lumahok ng ilang biktima ng war on drugs sa pre-trial proceedings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa ICC, aabot daw sa 300 ang nagsumite ng aplikasyon para makalahok sa kaso. Lahat daw sila ay nakaranas ng pasakit na resulta ng mga krimeng ipinupukol sa dating Pangulo. Binubusisi daw ang pagkakakilanlan ng mga biktima sa pamamagitan ng kanilang mga government-issued ID. Kung papayagan ng korte, posible nilang makaharap si Duterte sa confirmation of charges hearing na nakatakda sa September 23. Naharap sa kasong crimes against humanity si Duterte dahil sa kanyang madugong war on drugs. Samantala po naman nagsani puwersa ang Pilipinas at ang Australia sa pinakamalaking military exercise sa Palawan. Magkasama pong nagsanay sa pagbomba sa kalaban ang mga fighter jets ng Pilipinas at Royal Australian Air Force. Sumabak din po sa joint exercise ang kanilang mga sundalo. Idinaos po ang pagsasanay sa gitna pa rin po ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea.
Nitong Biyernes nga po'y lumagda ang Pilipinas at ang Australia sa isang joint statement of intent para nga magbalangkas ng isang Defense Cooperation Agreement. Bagay na hindi raw malabong masamain ng China na naman at tawaging pang-uudyok ng gulo. Pero ayon sa Pilipinas, propaganda lamang ito na siguradong hindi ulit gagana. Balita naman sa mga lalawigan. Mas lumala pa raw ang baha sa Pampanga dahil sa mga flood control projects ayon mismo kay Pampanga Governor Lilia Pineda. Ayon kay Governor Pineda, walang koordinasyon sa provincial government ang halos lahat ng mga flood control projects sa kanilang probinsya. Base sa sumbong sa Pangulo website, umabot sa 293 flood control projects sa Pampanga mula 2022 hanggang 2025. Katumbas yan ang higit 14.5 billion pesos. Aminado si Governor Pineda na bukod tangi niyang nabisita sa mga proyekto ang kontrobersyal na slope protection sa Kandating Arayat. Sinabihan niya na rin ang DPWH na itigil ang proyekto dahil umabot na sa higit 200 million ang nagasto sa pagpapaayos nito. Pero nagpatuloy ang repair ng contractor na Edmarie Construction and Trading sa proyekto. Wala pang pahayag ang DPWH Region 3 at Edmarie Construction and Trading kaugnay sa mga proyekto. Samantala po naman, dalawang sugatan sa pagbangga ng truck sa tricycle sa Rosario, Batangas. Nahagi pa po sa kuha ng CCTV ang aktual na pagbangga. Sa paunang investigasyon, lumipat po ng linya ang tricycle kaya nasa pool ng truck. Sugatan po ang tricycle driver at ang kanyang angkas. Sugatan po naman ang tricycle at nauwi po sa aregluhan ang sinasabing insidente. Magkakamag-anak po ang may-ari ng tricycle at ng truck. Patay ang 9 na taong gulang na estudyante matapos anurin ng baha sa Bansalan, Davao del Sur. Base sa investigasyon, nakikipaglaro ang biktima sa isa pang bata malapit sa irigasyon nang biglang tumaas ang tubig at anurin ang bata. Nakita pa ng isang binatilyo ang insidente at sinubukang sagipin ang inanod na bata pero nabigo siya. Wala nang buhay na nakita ang biktima kalaunan. Dead on arrival po naman sa paggamutan ang grade 9 student na nakuryente sa Samal Island. At ayon sa investigasyon, sumilong lamang ang biktimang si Jana Jere Pasteur kasama po ang kanyang kapatid at ilang pong kaklase dahil sa lakas ng ulan. Hindi nila napansin na may nakalaylay na live wire. Nakuryente rin ang isang kaklase ng biktima na ngayon po'y nagpapagaling na sa ospital. Agad namang pinag-utos ng lokal na pamahalaan ang pagsasaayos ng mga kable ng kuryente. Ayon po sa Education Department, naglunsad na po ng investigasyon ang pulisya. Nakikipag-ugnayan po na rin ang ahensya sa Nordeco, ang siyang power company na nagmamay-ari po ng live wire para hindi na maulit ang pangyayari. Patay ang 3 sakay ng van na sumalpok sa mga bahay sa gilid ng kalsada sa San Narciso, Quezon. Base sa investigasyon, galing sa swimming ang magkakamag-anak na sakay ng van. Nakainom umano ang mga sakay at ang driver kaya nawalan siya ng kontrol hanggang sa sumalpok sa isang puno at 2 bahay. Patay ang driver ng van at mag-asawang pasahero. Sugatan naman ang isa pang mag-asawang sakay din ng van na nagpapagaling na ngayon sa ospital. Wala namang ibang nadamay sa sinalpok na mga bahay.